Kabilang magandang mga beach at mga hot spring mayroon ang Zambales at Pangasinan. Mayroon ding natural hydrogen gas deposit sa dalawang lalawigan na maaaring magamit sa paglikha ng energy o kuryente. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Noong Miyerkules, inihayag ng Department of Energy, DOE, na nagsagawa ito ng reconnaissance survey sa mga lugar sa Zambales at Pangasinan, na nakatakdang saklawin ng service contracts para sa kauna-unahang native hydrogen exploration sa bansa. Mga lugar na sakop sa ilalim ng paunang natukoy na mga lugar ng kontrata na inaalok sa 2024 Philippine Energy Bid Round. Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagsiwalat na ang likas na gas mula sa nagsasasip sa San Antonio, Zambales, ay may pinakamataas na naitala na seepage ng gas na may kakayahang gumawa ng renewable energy upang matugunan ang mga hinihingi ng power ng bayan. Ang mga gas sip na ito, nakilala rin bilang outgassing, ay naglabas ng isang record na 800 tonelada ng geologic hydrogen. Ang halagang ito ay lumampas sa nakaraang tala ng 200 tonelada na naiulat sa Albania noong 2024. Ayon kay Dr. Carmina Aquino, geological chemist at isang agham at teknolohiya na kapwa mula sa Department of Science and Technology, DOST, Philippine Nuclear Research Institute, ang mga natural na hydrogen fluxes na sinusukat sa bansa ay isang posibleng mapagkukunan ng renewable energy at makabuluhan upang madagdagan ang hinihingi ng power ng bayan ng San Antonio. Ang pagbanggit ng isang resulta ng pag-aaral, sinabi nito na ang ibabaw na lumalagong sa SIP ay maaaring makabuo ng 12,861 hanggang 15,185 MWh, MWH, bawat taon na hanggang sa 42% ng tinatayang 36,600 MWh demand ng San Antonio. Sa kasalukuyan, si Aquino at ang kanyang koponan ay nakikipag-ugnay sa DOST Forest Products Research and Development Institute kung maaari silang magbigay sa kanila ng gas at kung maaari silang bumuo ng isang katulad na sistema kung saan maaari silang direktang may convert ang hydrogen sa kuryente. Bilang karagdagan, ayon kay Aquino, ang San Antonio ay may humigit kumulang na 10,000 mga sambahayan. Ang ilan sa mga ito ay kasalukuyang hindi tinukoy at pagtap sa malayang magagamit na mapagkukunan ng energy ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga pamayanan na malapit sa nagsasasip, na kasalukuyang hindi konektado sa grid. Bukod dito, ang pag-highlight ng kahalagahan ng natural na hydrogen upang matugunan ang kasalukuyang pandaigdigang sitwasyon ng klima, ibinahagi ni Aquino na ang internasyonal na ahensya ng energy ay nagtakda ng isang pandaigdigang target na 500 milyong tonelada ng malinis na hydrogen para sa net zero emissions goal sa 2050. Ang target na ito ay nakahanay sa mga layunin ng kasunduan sa Paris upang limitahan ang pagtaas ng temperatura ng pandaigdigang 1.5 degrees Celsius. Ani Aquino, 76% ng hydrogen na ginawa ngayon ay nabuo mula sa mga fossil fuels tulad ng methane, kaya ang yung methane, eco-convert mo siya sa hydrogen, kaya CH4, kasama ang methane ay gumagawa ng hydrogen, pero magpo-produce ka rin ng carbon dioxide na hindi malinis. Ipinaliwanag pa ni Aquino na ang isang geologic hydrogen, na kilala rin bilang natural na hydrogen, refers to the natural gas located beneath the soil surface formed by contact with water rock. Dahil ang geologic hydrogen ay ginagawa ng natural, malawak itong ginagamit sa loob ng mahabang panahon ngayon sa ilang mga site sa buong mundo. Ayon kay Aquino, nabanggit ang isang halimbawa, sinabi niya na sa US, maraming pondo na inilalaan para sa exploration ng geologic hydrogen.
Si Aquino, kasama ang kanyang mga kasamahan ay unang sinukat ang outgassing rate ng natural na hydrogen sa Zambales dahil mas madaling ma-access kaysa sa iba pang mga site tulad ng Palawan. Ang SNT Fellow Program ay isang inisyatibo ng DOST kung saan hinihikayat ang mga kwalipikadong eksperto na tulungan na madagdagan ang bilang ng mga siyentipiko bawat populasyon, at upang mapalakas ang kapasidad ng pananaliksik at development ng DOST. Ang survey na ito ay nagmamarka ng isang kritikal na unang hakbang sa pagsuporta sa mga kontratista ng serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng baseline geological at data sa kapaligiran upang gabayan ang kanilang mga aktibidad sa paggalugad. Ang hydrogen ay maaaring maging isang malinis na mapagkukunan ng energy, lalo na kung ginawa mula sa mga renewable sources o natural na nagaganap na mga deposito. Ang exploration at development ng mga mapagkukunan ng hydrogen ay maaaring lumikha ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya at maakit ang mga pamumuhunan. Ang Kagawaran ng Enerhiya, DOE, ay naghihintay pa rin kay Pangulong Marcos Jr. sa green light para sa unang mga kontrata ng serbisyo ng hydrogen ng bansa, sinabi ng isang opisyal. Sakop ng mga kontrata na ito ang dalawang paunang natukoy na mga lugar sa Zambales at Pangasinan na bahagi ng 2024 Philippine Bid Round na ginanap noong nakaraang taon. Ang dalawang lokasyon ay sumasakop sa tinatayang 134,976 na ektarya at 76,439 na ektarya, ayon sa pagkakabanggit. Ang China ang pinakamalaking tagagawa sa buong mundo at consumer ng hydrogen, habang ang karamihan sa produksyon ng hydrogen ng China ay kasalukuyang gray hydrogen, nagmula sa mga fossil fuels. Ang bansa ay namuhunan din ng mabigat sa gray na produksyon ng hydrogen, using renewable energy. Habang ang karamihan sa hydrogen ng China ay kasalukuyang ginawa mula sa mga fossil fuels, ang bansa ay aktibong hinahabol ang pagbuo ng green hydrogen.